Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga estudyante sa grade 9. Andito po tayo ngayon sa ating lesson Living Things and Their Environment, Unit 1, pero tayo na ay nasa part 2 sa ating leksyon about explaining the patterns of non-Mendelian inheritance. Part 2 na po tayo ngayon. So, kaya pa rin ng dati, kopyahin natin, pwede natin i-screenshot ang mga importanteng salita at kanilang mga kahulugan. Ito ang ating bird's eye view sa ating leksyon tungkol sa dalawang uri ng inheritance. Meron tayong Mendelian at saka non-Mendelian. So tayo ay, since grade 9 kayo, so ang focus natin ay ang pag-iintindi sa tatlong halimbawa ng non-Mendelian. Ito ang incomplete dominance, codominance, and multiple alleles. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang kaibahan sa non-Mendelian at saka sa Mendelian inheritance. Mendelian at saka non-Mendelian inheritance. Ano ba ang kaibahan sa dalawa? So, ating malalaman yan sa pamagitan ng pag-intindi sa ating picture dito. So makikita natin na sa Mendelian ang kanyang focus ay law of dominance. Kasi nga kung makikita ninyo mayroong 5 tao dito at ang pang-5 ay siyang pinakamalaki. So siya ang dominant. Pwede siyang magsalita na ako ang masusunod dito kasi ako ang pinakamalaki. So siya ang pinakamalaki, siya ang nasusunod, so siya ang dominant. Halimbawa ay ganito sa principle ng Mendelian. Ang violet at saka puti, sa offspring nila, ang nasunod ang violet. So, ibig sabihin, ang violet ang dominant. Siya ang nasusunod. So, kagaya ng taong ito, siya ang nasusunod, siya ang dominant. Pero iba naman sa non-Mendelian kasi sa non-Mendelian naman, ang focus ay wala masyadong dominant, no? Hindi talaga na-emphasize yung pagiging dominant ng isang trait. O, kagaya ng picture dito, silang lahat ay magkapareho na ng height. So, yan ang focus natin sa non-Mendelian. Hindi masyadong pinagbigyan diin ang pagiging dominant, no? Kasi hindi lang ang dominant ang lalabas. Meron ding ibang trait ang lalabas, okay? So, sa kanyang paraan, ating malalaman ng husto ang kaibahan ng dalawa sa pagtalakay natin sa ating unang halimbawa ng non-Mendelian, ang incomplete dominance. So sinasabi sa incomplete dominance na ang dominant allele daw is not completely expressed. Hindi talaga masyadong na-express. Di gaya sa Mendelian na kung saan mayroong law of dominance na ang dominant allele is expressed completely. Is expressed in phenotype. Halimbawa, dito sa ating flower example. Ang bulaklak at saka puting bulaklak, ang violet at saka puting bulaklak ay pinag-cross ni Mendel at lumabas na sa offspring nagiging violet. So, isang trait lamang ang dominant allele ay na-express. Pero sa ating example sa non-Mendelian, sa incomplete dominance number 1, makikita natin ang pulang bulaklak at saka puting bulaklak pinag-cross. Ang resulta ay hindi puti at saka hindi pula, pink ang resulta. No, hindi talaga masyadong dominant. Ang pula ay hindi masyadong dominant sa puti at ang puti naman ay hindi masyadong dominant sa pula kasi nga hindi masyadong pula at saka hindi masyadong puti ang kulay ng kanilang offspring. No, yan ang example ng non-Mendelian inheritance. Parang pinagsama lang ang kanilang kulay, hindi masyadong dominant. Kasi kung dominant pa ang pula, lalabas na pula ang kulay ng mga bulaklak na ito. Pero hindi kasi may pagkaputi, may pagkapula. So incomplete dominance. So malalaman natin ang kanilang mga genotype sa paggawa ng Punnett square. So kapag naalala ninyo ang paggawa ng Punnett square, dito ang genotype sa isang parent at dito naman sa isang parent. Ito ang kanilang mga alleles. Ito ang kanilang genotype. So, ano ba ang genotype ng mga offspring? Magkapareho lang, no? Ang ratio ng genotype at phenotype ng offspring ay pareho sa incomplete dominance. Ang offspring ay mayroong RW na genotype, meron ding at lahat sila na pink. Pareho rin. So, pareho ang ratio, okay? So, paano ba natin ang pagkuha ng genotype? So, halimbawa ito, RW ito, kasi nga ang R ay galing dito at ang W naman ay galing dito. Ito naman RW pa rin kasi ang R ay galing dito at ang W naman ay galing dito. Okay? Ito naman RW kasi nga ang R ay galing dito sa itaas at dito naman ang isang W. At ito naman RW kasi galing dito ang R at saka ang W ay dito. Ganyan ang paggawa ng genotypes kapag pinagbabasya natin sa Punnett square. Okay? Dito naman tayo sa pangalawang example ng non-Mendelian inheritance. Ito ang codominance, no? Codominance. Ano ba sinasabi dito? Sinasabi dito na two traits are both inherited. Ang dalawang traits daw ay nai-inherit natin.
Di gaya sa Mendelian na isang trait lang ang na-inherit. Kasi nga, ang trait na ito ay yung dominant trait eh. So, halimbawa, ito, sa codominance, dalawang trait daw ay na-inherit. Kaya nito, puting baka at saka brown na baka. Nagre-resulta ito ng apat na baka na kung saan magkapareho ang kulay, no? At saka, bukod pa riyan, ang pagiging puti ay namana at ang pagiging brown ay namana, no? Ang bakang ito ay mayroong puting kulay at saka mayroon ding brown na kulay kasi nga two traits are inherited, no? Di gaya sa Mendelian na kung saan ang brown cat at saka puting pusa nagreresulta na sa kanilang anak ay puti lang ang color kasi nga isang trait lang ang na-inherit eh. Posible na ito ang dominant, okay? Now, ang tawag sa bakang ito ay roan cow, no? Roan cow. Mayroong puting kulay na mayroon din mga brown spots, okay? Ngayon, sa summary ng dalawa, makikita natin na ang pulang bulaklak at saka puting bulaklak pinagko-cross, ang resulta ay pink, no? Ibig sabihin, ang resulta ito ay halimbawa ng incomplete dominance. At ang pulang bulaklak naman, pinagko-cross sa white or puting bulaklak, ang resulta ay ang bulaklak ay mayroong kulay na pula at saka puti. Ito naman ang example ng codominance. Ang dalawang kulay ay namana, no? Okay. Ang pula ay ito at ito naman ang puti. So, nakuha niya ang dalawang traits. So, yan ang summary ng dalawa. At pupunta naman tayo sa ating pangatlong halimbawa ng non-Mendelian inheritance. Ito naman ang multiple alleles. So, sinasabi sa multiple alleles na ang isang trait daw ay maraming allele ang nagkocontrol. More than 2 alleles available controlling the trait, no? More than 2 alleles. Yan ang tandaan nyo, more than 2. Kasi nga sa Mendelian inheritance, isang allele lang ang nagkocontrol ng traits. Dito sinabi itong 2 alleles kasi nga sa ating, di ba sa ating, kung naaalala ninyo, sa ating chromosome, di ba yan ang ating chromosome X? So, isang allele dyan, pwedeng ito ang nagkocontrol sa isang trait, no? Kasi nga mayroong dominant eh. So, malaman natin na sa Mendelian, isang allele lang ang nagkocontrol sa isang trait. Pero sa non-Mendelian, multiple alleles, maraming alleles, no? Dito, 2 alleles ang sinasabi dito kasi nga isang allele, dalawang allele. Ang dalawang allele kasi na ito ay nagkocontrol sa isang trait. Pero sa dalawang ito, isang allele lang yung dominant ang nagko-code sa isang phenotype, sa isang trait ng isang organism, okay? Now, sa multiple alleles, maraming allele ang nagkontrol sa isang trait. Halimbawa ay ang ating trait na blood type, no? Ang blood type ay maraming allele ang nagkontrol. Di gaya sa Mendelian na basihan, kapag ito, ang pagiging puti ng bulaklak na ito ay kinokontrol ng isang allele lamang, ha? Isang allele, ang W. Ang pagiging pula ng bulaklak na ito ay kinokontrol lamang ng isang allele, ang allele na R. Okay. So, saan dito? Pwedeng ito, pwedeng ito. Pwedeng ito rin, pwedeng ito. Okay. Pero sa blood type naman natin na halimbawa na trait, mayroon itong hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong allele pa, no? A, B, at saka O ang nagkocontrol sa trait ng human blood type. So, kagaya ng ating example dito, meron tayong 6 na X or 6 na chromosome. Ibig sabihin meron itong 6 na tao. Ang 6 na chromosome na ito ay nagpapakita sa 6 na tao, no? Kumbaga 6 na chromosome or 6 na tao. So sa isang tao, meron siyang sa kaniyang genes, sa kaniyang blood type, meron siyang dalawang allele, no? Merong A at saka A. So hindi ibig sabihin na sinasabi natin ang blood type pala ay mayroon tatlong allele. So hindi rin naman pwede na sa isang chromosome lalabas ang tatlong ito. Hindi, no? Ibig sabihin lang sa tatlong ito mayroong dalawa o isa lang ang pwedeng meron sa isang chromosome. Hindi naman pwedeng pagsabayin natin ang tatlo sa isang chromosome. Hindi yan pwede, no? Masasabi lang natin na ang blood type ay kinokontrol ng tatlong allele kasi nga sa whole group of population, sa lahat ng population, kumbaga sa lahat ng tao sa Pilipinas, ang blood type na phenotype or trait ay kinokontrol ng tatlong allele kasi may mga tao na mayroong A na sa allele nila, mayroong mga tao din na mayroong B, at saka mayroon din mga tao na mayroon ding O. Di gaya ng sa bulaklak na ito, kung pula ang bulaklak, ibig sabihin isang allele lang talaga.
Kung puti ang bulaklak, isang alil lang talaga. Pero kung blood type ang ang ating pag-aaralan, hindi isang alil kundi tatlong alil, no? A, B at saka O. Pwedeng sa blood type pwedeng A, sa blood type pwedeng B, sa blood type pwedeng O. Pero kung red flower, R lang talaga. White flower, W lang talaga, no? Hindi pwedeng sa red flower merong R, merong Y, merong A, so wala, no? So kaya nga ang blood type ay isang halimbawa ng multiple alleles, okay? So ngayon naman, pag-aaralan natin ang mabuti ang genotype kapag ano ang blood type mo. So for example, ang blood type mo ay A, ito naman ang iyong genotype, dalawa ito or ito. Okay? Makikita natin diyan na kapag ang blood type, mayroon yang symbol na letter I. I stands for immunoglobulin. Ito ang kadalasan ginagamit kapag blood type ang ating ginagawa ng genotype. So capital letter I at saka capital letter A, or capital letter I, capital letter B. Bakit? Kasi ang ating blood type A at saka allele B, allele A, allele B for blood type, ito ang ating mga dominant trait, no? Ito ang ating dominant trait. Ang ating O naman ay yung recessive na allele sa ating blood type, no? Ang A dominant allele, B dominant allele, O recessive allele. Okay, kung makikita natin, kapag ang iyong blood type ay A, dalawang uri ng genotype meron ka. Pwedeng ito homozygous A or heterozygous A. Kasi nga kapag nakita natin sa halimbawa dito, ito, kung titingnan natin ng mabuti, I at saka A at small letter I, kasi nga meron sana itong O dito pero hindi na sinulat ang O, kasi nga ibig sabihin letter I, small letter I stands for recessive na yan, no? Ito capital letter I, dominant. Ito recessive. So kaya nga small letter, so ibig sabihin O na yan. So kasi nga ang O ay recessive, kapag tinatapatan niya ng dominant na letter A, lalabas na ang iyong phenotype or blood type ay A talaga, kasi ang dominant ang letter A. A dapat ang masusunod. Okay? Kagaya rin yan sa ating B. Kung ang iyong blood type ay B, so pwedeng ito ang iyong genotype, pwedeng ito. Or kung AB ang iyong blood type, ang iyong genotype naman ay ito lang talaga, no? So ito naman ang halimbawa ng codominance, kasi ang A at saka B ay pareho mong nakuha. So ang blood type AB ay example ng codominant trait or codominance ng multiple inheritance, okay? Ng non-Mendelian inheritance, okay? Kung O naman ang iyong blood type, ibig sabihin, kasi ang O ay recessive, dapat homozygous talaga na O ang inyong genotype para lalabas na ang blood type mo ay type O. Okay? Pwede nating isulat yan ng ganito. I, O, I, O. Pero kadalasan hindi na talaga ito sinulat ang O, kasi nga understood na small letter I recessive. Okay? So kung ganon, pupunta tayo sa ating next slide. Para mas madaling makita natin, kung kukunin natin ang letter I, ito lang talaga yung genotype mo, di ba? Or B, 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 O, A, B, or O, O. Okay? Meron tayong problem dito. Kung ang mother's blood type mo ay A, ikaw ay A, so ibig sabihin, ang father mo ay A rin. Kasi nga, kapag gagawin natin yan sa ating Punnett square, ito ang ating Punnett square dito. Dito ang sa father, dito ang sa mother. So ang mother mo ay A. So ibig sabihin, ipagpalagay natin na homozygous A yung mother mo. At ikaw ay A. So pwedeng A rin, kasi type A man kasi ang blood type mo, di ba? Type A. So AA. So ibig sabihin yung father mo ay A. At saka pwede rin A siya, homozygous A, di ba? Kasi ang blood type mo ay A. Ibig sabihin ang homozygous mo ay eto. So kasi nga dalawang allele, ito sa mother, ito sa father. Okay, so ang blood type mo ay A. Dito rin AA, dito rin AA, dito rin AA. 'Di ba? So yan lang ang paggawa ng Punnett square o paggawa ng genotype gamit ang Punnett square, okay? So ngayon, iiwan ko sa inyo ang question na ito. AB at saka O. Kung B ang blood type mo at ang mother mo, tapos ikaw ay AB, ano ang father mo? So pwedeng A. Kung ang mother mo ay O, ikaw ay O, so ibig sabihin ang father mo ay O, kasi dapat homozygous yan eh, kasi ang O ay recessive. So eto naman,
Kayo na ang bahala masagot dyan sa tanong na yan, okay? Salamat sa mga website na ito. Dito ko kinuha ang mga meanings ng ating mga importanteng words. At salamat din sa mga links na ito. Dito ko kinukuha ang ating mga pictures kasi importante ang mga pictures eh. Dito ko kinukuha sa mga link na ito. Okay? Maraming salamat at see you sa part 3 ng ating lesson. Goodbye.